Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia at sa buong Pilipinas, 5 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho ang ulo ng ating mga balita. Sobrang pondo ng PhilHealth iniimbestigahan ng Kamara. Suspensyon ng buwanang kontribusyon tinutulak para sa susunod na taon. Approval at trust ratings ng mga opisyal sa gobyerno bumaba sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Last minute shoppers tumagsa sa Divisoria at Baclaran 3 araw bago ang Pasko. Holiday Heart Syndrome kasama sa mga tinututukan ng Department of Health para sa Ligtas Christmas 2024. Publiko binalaan ng OCD sa serye ng lindol sa Ilocos Sur. Mga residente pinag-iingat sa tsunami ng Fivox. Bagyong Romina patuloy na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility, pero signal number 1 nakataas pa rin sa Kalayaan Island Group. Yan ang headlines natin ngayong araw na ito ng Monday. Araw tayo ngayon ng Lunes, 23 sa buwan ng Disyembre. 3 araw, 2 tulog na lamang din ho bago magpasko. Sa ngalan ho ni Kong Angel Palmones, magandang umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Makakasama niyo ho hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Gising na, bangon na, magkape-kape na Pilipinas. Umpisahan natin ang balitaan sa update sa ating kalagayan ng panahon. Patuloy na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Romina at ngayon ay kumikilos pahilagang kanluran. Huling namataan ng Pag-asa, bagyo sa layo 40 kilometers northwest ng La Carlota City sa bahagi ng Negros Occidental, habang patuloy na kumikilos pa northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. May lakas ang hangin itong bagyo, umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugsong aabot naman sa 70 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Kalayaan Island Group. Inaasahan ang paglayo ng bagyong Romina sa Kalayaan Islands habang patungo naman sa silangang bahagi ng Vietnam. Ayon sa DOST Pag-asa, ang bagyong Romina at ang shear line o ang salubungan ng mainit at malamig na hangin magdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur
Albay, Sorsogon, Masbate, maging sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, up Northern Samar. Mula kahapon yan, araw ng linggo ng gabi hanggang mamayang gabi ngayong mismong Lunes na ito. Asahan din ang malalakas na pag-ulan sa Cam Norte, Catanduanes, Isabela, Aurora, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa araw ng Pasko, mismong Christmas Day, ay magiging maulan sa mga lalawigan ng Quezon, Aurora, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, maging sa Sorsogon, sa Masbate, sa Oriental Mindoro, sa Marinduque at magiging maulan din sa Northern Samar. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Kaugnay ng seri ng mga lidol na naganap sa Ilocos Sur ngayon lamang itong buwan ng Disyembre. Ayon sa FIVOX, umabot sa 86 na aftershocks ang naitala matapos ang naranasang magnitude 5 na pagyanig sa Ilocos Sur noong December 19. Sa naturang bilang, 61 sa mga ito ang mga platted o na-detect ng 2 o 3 seismic stations. 2 sa mga ito ang naramdaman ng mga residente sa lugar. Paalala ng FIVOX sa publiko, laging maging alerto o handa sa emergency, partikular na sa posibleng tsunami. Kapag nakaramdam ng lindol, agad na mag-duck, cover and hold. Alamin din ang naturang senyales ng paparating na pagtaas ng alon at agad umalis o lumayo mula sa tabing dagat. Kabilang sa mga senyales ng tsunami ay ang shake o yung malakas na pagyanig ng lupa, drop o yung biglaang pagbabago sa antas ng tubig dagat, o roar o yung kakaibang tunog na manggagaling sa dagat. Wag naman ho sana, pero mag-ingat pa rin ho. Lalo pa very unusual na ngayong Desyembre pa lamang, ganyan na ho karami yung aftershocks. Kahit kung di ko nagkakamali, ranging from lang to, more or less, parang malakas na yung magnitude 5 Kasi magnitude 5 yung main point. Pero just the same, dahil sunod-sunod ho yan, maaari hong magkaroon ng pagbabago doon sa pagtaas ng alon na maaari namang magresulta ng pagbaha. Para dyan sa mga baybaying sa nabanggit na probinsya ng Ilocos Sur. Inalerto ng Office of Civil Defense sa mga residente ng Ilocos Region maging sa iba pang kalapit na rehiyon dahil sa posibleng tsunami matapos ang serye ng mga lindol na yumanig sa Ilocos Sur. Ayon kay OCD Administrator Ayusek Ariel Nepomuceno, inatasan niya mga Regional Director na OCD offices sa Regions 1, 2 at 3 na mahigpit na makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno maging sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Bago ito, inulat ng DOST FIVOX ang 49 na insidente ng lindol na nangyari mula December 17 hanggang 21 na may lakas na mula magnitude 1.8. Pinakamalakas na ang magnitude 5 sa karagatang sakop ng Ilocos Sur sa may bahagi ito ng West Philippine Sea. Ayon sa PBOX, ang naramdamang pagyanig ay mula sa paggalaw ng Manila Trench. Itinaya din ng ahensya posibleng tsunami sa hanggang 14.7 meters ang taas sa mga baybayin na sakop ng 3 rehiyon. Kaugnay nito, sinabi naman ng MDRRMC na plano ng ahensyang pag-aralan muli ang tsunami contingency plan ng bawat rehiyon upang mas maging handa sa mga susunod na banta ng tsunami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tatlong araw bago ang Pasko, patuloy naman sa pagdagsang mga last-minute shoppers sa Baclaran sa Parañaque, maging sa Divisoria sa lungsod ng Maynila, na kadalasang dinadagsahon ng publiko dahil sa mas mura nitong mga paninda. Karamihan sa mga mamimili ay pagtapos magsimba, lalo na dyan sa Parañaque, sa may Baclaran, saka namimili ngayong araw na ito ng last minute shopping. Ngayon man, dama pa rin ng mga vendor ang matumal na bentahan ng kani-kanila mga produkto na ikinumpara nila sa mga nagdaang holiday season. Matatandaan nyo sa report ni Giselle Ricaport, ang sabi ho ng mga vendor sa Baclaran, talagang mahigpit nilang kakompetensya ngayon ng online shopping, online selling. Kaya medyo yun ang sinisisi nila sa pagbaba nung kanilang benta. May benta pa rin yan, I'm sure. Pero kumbaga compared sa nagdaang mga panahon,
lalo pat usong-uso na ang online shopping talagang umaaray yung ating mga kababayan dyan sa Baclaran. Pero dahil dun sa buti naalala natin yung yung LRT1 extension diyan sa Cavite, mas accessible na yung Baclaran. Bagamat matagal nang may matagal nang may Baclaran station ng Light Rail Transit Line 1. Matagal na yan, pero yung mga taga South siguro check nyo, mas madali na akong ma-access itong mga lugar dyan sa South. Ayan, dahil sa ating LRT1. Diyan naman sa Divisoria, sa report ni Boy Gonzales, ang narinig natin mukhang kabaliktaran sa halip na maging strict na kakompetensya at all or totally itong mga online shopping. Alam nyo ba ang diskarte sa Divisoria ngayon? Maliban sa sa iniintrigang pagbalik daw ng mga kubol-kubol, yung mga stall diyan na nagpapasikip lalo ng Recto Avenue. Maliban ho diyan ang ginagawang diskarte sa report ni Boy G, yung mga vendor, sila mismo ay meron ng Facebook page, social media page. Sila mismo ay online sellers na rin, 'di ba? Yan ang diskarte. Kumbaga may pwesto sila sa Divisoria pero meron din silang online counterpart. Yan ang ngayon, yan ang ginagawa ngayon ng mga Pinoy para pakabawi at pakahabol sa Christmas rush. Alas 4:16 ng umaga, bangon na, magkape-kape na ho at makinig na sa balitaan. Ngayong 23 pa rin tayo ng Disyembre. Ito naman ho sa mga terminal, umabot sa 218,000 na mga pasahero ang bumiyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa loob lamang ng isang araw. Ayon kay PITX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, ito na ang pinakamataas na bilang ng mga pasaherong naitala sa kasaysayan ng bus terminal. Noong nakaraang taon, umabot lamang sa 204,000 ang bilang ng mga pasahero sa isang araw sa PITX. Ito yung pinakamalaki last year. Paman inasahang mas darami pa raw ang bilang ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong araw na ito ng Lunes. Bunsod nito, nagdagdag ang PITX sa mga bus, partikular na sa papunta sa Bicol Region. Nabatid na fully booked na ang mga bus biyahe pa Bicol Region bago mag-weekend. Pero dahil naayos na ho itong Andaya Highway dyan sa Camarines Sur, tuloy-tuloy ho yung kagustuhan ng ating mga kababayan na sumubok at tumuwi para makapag-spend pa rin ng holiday season dyan sa kanilang probinsya. Si Ivan Kyle Asyado, diba? Ating tropa rito sa New Center, tama ba? Nag-live dyan sa Sorsogon Parang si Wina Jesoro. Ayan, so yung mga pamilya nila susubok pa rin syempre na mag-spend ng time together ngayong holiday season. Balita pa rin ho na may kinalaman sa ating mga paghahanda ngayong Kapaskuhan. Tinututukan ngayon ng Department of Health yung tinatawag na Holiday Heart Syndrome. Bukod sa mga insidente ng mga paputok at iba pang mga ganap ngayon hong holiday season. Ano ba tong Madam Kisses, yung Holiday Heart Syndrome? Ito ba'y in any way related sa sa pagiging broken-hearted? Ito yung tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam DZRH. Kasama si Health Promotions Bureau Director Tina Marasigan. Wow. Sa gitna ito ng sunod-sunod kasing handaan o party ngayong holiday season. Yung pagkain ng fatty foods, matataba. Tapos yung pagtoma na sunod-sunod. Sabi ni Marasigan, nakitaan ng pagtaas ng kaso ngayong panahon yung mga sakit gaya ng bronchial asthma, yun na nga, acute stroke at coronary heart syndrome. Ito yung mga physical na sakit pala, hindi yung broken heartedness. Kasi kapag Pasko, Madam Kisses, maraming broken hearted daw. Ayan. SMP, sabi ni Norman. Ayan, SMP. Sabi ng officer ng SMP na si Norman Moraga. Ayon naman kay Secretary Herbosa, kalimitang nakaranas ng holiday heart syndrome ang mga taong walang patid sa pagkain at pag-inom ngayong holiday season. Pakinggan natin, Secretary. Nakita nila to sa mga batang tao na nag-binge eating at binge drinking. Yung inom kayo ng inom, araw-araw, eventually nagkakaroon ng dehydration, electrolyte imbalance, tapos nagkaka-arrhythmia sa puso. Yung arrhythmia, yung parang abnormal rhythm ng heart. At pwede kang mamatay dito. Si Secretary Ted Herbosa. So, actually, meron pa lamang tayong more than a week pa.
para matapos itong December 2024. So, kaliwat kanan pa. Wala pang Christmas at New Year yan, ha. Kaliwat kanan pa ho yung niyan, yung alak at yung mga yung Noche Buena at medyo na to. At magsilbing maagang babala para doon sa ating mga kababayan. Sabi ni Kisha Sabson, pwede rin kasi kapag Christmas, iba naman to, heartbreak naman ito emotionally. Pero pwede rin daw magresulta ng atake sa puso. Depende kapag hindi mo na-handle ng tama. Kaya ingatan ho ang ating mga heart ngayon hong Christmas period. 4:20 ng umaga. Nagbabala ang Comadrona Party List laban sa food poisoning sa gitna ng kabi-kabilang mga kainan ngayong nalalapit ang Pasko at Bagong Taon. Ayon kay ang Comadrona Party List nominee, Attorney Fiona Aitona, kadalasang sumisipa ang mga foodborne illness kapag Disyembre. Lalo't mahilig mag-sharo no mag-take out ng gandang mga Pilipino. Ayun nakuha mo, madam. Ipinaalala niya na inirekomenda ng mga ekspertong ilagay sa refrigerator ang leftovers o tirang pagkain sa loob ng 2 oras matapos lutuin. Sabi pa ni Attorney Aitona, mabilis makontaminate at mapanis ang pagkain na galing sa hamdaan, kaya kadalasang iniluto ang mga ito isang araw o ilang oras bago ang mismong handaan o kainan. Pinakadelikado umano sa food poisoning ay yung mga vulnerableng sektor gaya ng mga senior citizen, yung mga bagets, mga bata, maging yung mga immunocompromised na mga individual. Ipinayo ng kinatawan ng mga Comadrona Party List na agad magpakonsulta sa doktor kapag nakaranas ng simptomas, lalo pat maaari umanong maging severe ang food poisoning at mahihina ang immune system. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, nurse, pharmacist, doktor, researcher at iba pang mga profesional, maging stakeholder na nais garantiyahing nakararating hanggat sa malalayong liblib na lugar ang mga basic at pangunahing health service. Alas 4:22 ng umaga, tayo magbabalik kasama ng ilan pang balita. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas! Pilipinas! Sabi dito ni Adolfo Megano, ano ba tong mga taga-PhilHealth kahit magpagamot sila sa ibang bansa, milyones ang salary nila, right? Sabing ganun. Dapat daw mag-resign ng matataas sa opisyal. Mga walang puso, di naman magamit sa panggagamot ang bilyon daw, sabi sa ating comment section. Kasi kanina pinag-uusapan yung tawag nito, yung mga sakit ba, ano tawag doon? Yung holiday heart syndrome, ayun. Kapag ganito hong mga kaliwat kanan ng handaan, kaliwat kanan ng inuman, syempre dapat ingatan ho yung puso. May comment dito kanina, sabi, bakit daw pinag-iingat tayo may PhilHealth naman. Sabi naman ng iba, talagang dapat mag-ingat kasi zero budget na raw pagdating ng 2025 ang state insurer. Tiniyak naman ho ng PhilHealth, kayo naman na tuloy-tuloy pa rin yung kanilang serbisyo. At tingnan natin dahil may mga panawagan sa House of Representatives na i-stop maging yung premium rate increase. Mukhang may nakaumang ulit Under kasi ho ng Universal Healthcare Law, yung PhilHealth ho natin, yung buwan na nating kontribusyon, mukhang mukhang nakaumang ulit madagdagan. Actually this year pa lang, 2024, itinaas na yan sa 5%. Diba? Tapos next year, ang pangamba, baka i-shoulder ulit ng private sector, lalo na yung mga nasa formal work gaya ho natin. Ayan, yung mga kinakaltasan ho ng direkta ng atin hong mga bossing, mga employer. Baka tayo ang sumolder nung mawawala sa dapat ay kontribusyon or subsidy rather ng pamalaan. Sabi ng mga netizen mag-ingat ho sa holiday heart syndrome kasi pag sapit ang 2025, wala na hong subsidy ang gobyerno sa atin hong medical needs. Magandang Umaga, Pilipinas! Ang warning ng kanina may binasa tayo, ang Comadrona ba yun? No. Ang Comadrona Party List, tapos sa Department of Health, may warning doon sa mga mahilig mag-sharon. Mga mahilig magbalot ng pagkain kapag Christmas period. Dahil maliban sa holiday heart syndrome, maaari din daw contaminated. Ayun, yung mga binabalot nyo. Kaya extra ingat to. At medyo iwas-iwasan nyo pag-sharon. Lalo pat baliktad din, no?
Yung ano pa, yung pinag-iingat pa yung nagsasharon. Mag-ingat to sa mga iniimbitahang mahilig mag-sharon. Sa mga nagsasharon, maingat daw. Mag-ingat din ho. Doon ho sa mga pinagkukunan nyo ng pagkain. Siguruhing malinis at katiwa-tiwala. Yung inyong ibabalot at kalaunan ibibigay sa inyong pagdadalhan. Ayun, mga pamilya at sarili-sarili nyong mga tahanan. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:28 ng umaga, tuloy-tuloy yung balitan dito pa rin ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Minus kong Angel Palmones. Makakasama nyo ho hanggang 6 in the morning. Ito po si Edniel Parrosa. Magandang umaga, Pilipinas! Ako tayo sa labas ng ating himpilan, pamunuan ng pambansang pulisya, hiniling na pakialaman ang mga karasang nangyayari ngayon, ha? Diyan sa Abra, mayroon daw violence sa Abra. Detalye pala kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Nananawagan ang mga mamamayan sa lalawigan ng Abra sa pamunuan ng pambansang pulisya na pakialaman na ang mga nangyaring karahasan sa ilang bayan sa Abra na sa nakalipas na ilang araw. Anila namamayani na ang takot sa mga mamamayan dahil labis na ang mga ginagawang pananakot ng mga tao na tinatawag nilang demonyo. Gabi-gabi umanong nagpapaputok ng grenade launcher sa bayan ng Vice Mayor sa San Quintin, Abra. At gabi-gabi rin na pawang alingaw-ngaw ng putok ng baril ang naririnig. Naging ghost town na rin ang sentro ng San Quintin, Abra. Wala nang makitang tao sa paligid sapagkat naghari na ang mga nakatalukbong na gabi-gabing nagpapaputok ng dala nilang baril. Merong nahulihan ng M14 na baril sa isang checkpoint, subalit hindi umano ito inireport ng PNP. Kahapon ay meron namang putok ng baril sa bayan ng Pilar. Hinaras umano ang mga tao nagtutungo doon para magatid ng ayuda. Sinundan umano sila ng grupo ni Vice Mayor at pinaputukan sila. At sa isang barangay sa La Paz, Abra, nagtungo ang grupo ng tumatakbong gobernador para mamahagi ng pamasko. Subalit nang makaalis sila ay pinabalik umano ng mga taonod ang mga pamasko sa utos ng kapitan ng barangay. Samantala, narilib naman ang Provincial Director ng Abra PNP na si Colonel Jeremias Uyawon dahil ay umano nitong sundin ang utos sa kanya ng isang political personality. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Mga seryosong alegasyon ito ng involvement ng politiko at politika na rin. In general, dyan sa karahasan daw sa Abra, tama ba ito? May mga nahuhulihan pa ng grenade launcher. Tapos may mga activities, political activities, bigayan ng ayuda at kung ano-ano pa na napapagitnaan ng mga politiko to the point na nag-relieve, umalis. Nag-relieve daw Hepe ng polis dyan sa Abra dahil ayaw sumunod sa utos ng politiko. Sa report yan ng ating kasama si Romy Gonzalez, seryosong mga aligasyon bagamat mayroon ng history ang Abra. 'Di ba kapag malapit ang eleksyon, talagang isa yan sa mga binabantayan dito sa Luzon. Siguro dapat ma-check ito ng leadership ng PNP. Kung tunay nga bang may dapat katakutan yung ating mga kababayan sa nabanggit na lalawigan. Magandang umaga, Pilipinas! 30 anyos na credit investigator galing naman sa Christmas party. Aksidente sa motorsiklo dyan sa Urdaneta City. Detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa hospital ang biktima na nakilalang si Christian Ontalan Bintura, 30 anyos, may live-in partner, credit investigator at presidente ng barangay Kayambanan ng nasabing syudad. Sa ulat ni Urdaneta OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Carlito Tuayon, nabatid ng kanyang mga investigador kay King Acuña, kasama sa trabaho ng biktima na galing sila sa Christmas party at magkasunod sila sa highway. Nauna sa kanya ang biktima at pagdating sa may barangay Anonas, Urdaneta City, bigla itong kumabig pa kaliwa dahilan upang bumangga ito sa metal barrier. Bagaman at nakasuot ito ng helmet ay hindi naman umano nakalak, kaya tumalsik din at nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang biktima na naitakbo pa ng LGU ambulance sa Urdaneta City District Hospital kung saan dito na siya binawian ng buhay. Ito si Freddy Fajardo, Aristarte, Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Diyan naman sa lalawigan ng Bataan, magkasunod ding aksidente. Nako,
magkakahiwalay na lugar, 3 naman ang patay. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Pinag-iingat ang mga motorista sa kanilang pagmamaneho dahil sa sunod-sunod ang mga nagaganap ngayong aksidente sa mga lansangan habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan kung saan 3 ang napaulat na nasawi sa magkakaiwalay na lugar, partikular sa lalawigan ng Bataan. Unang aksidenteng naganap sa Morong Bataan kung saan isang naka-big bike single motor ang napaulat na nasawi matapos umislide at sumalpok ito sa kasalubong na Ford Raptor. Ang rider ay kinilala na si Ismael Dijesa, 49 anyos ng Santa Barbara, Villas 2, Silangan, San Mateo, Rizal. Dahil sa matinding tinamong pinsalan nito sa ulo at katawan, ay agad itong binawian ng buhay. Sumunod na aksidente sa Roman Highway, Barangay Gugo, Samal, Bataan, kung saan sumalpok naman ang rider sa isang flammable tanker. Sa lakas ng pagkakasalpok, patay on the spot ang biktima na kinilala itong si Daniel Zero Talikig, 22 anyos, residente ng Malaking Bato, Abukay, Bataan. At ang pangatlong aksidente sa Barangay Alas Asin, Maribeles. Sumalpok naman ang single motor ng biktima sa isang wimban truck kung saan nasawi din ang biktima matapos madala sa ospital habang isinasalba ang kanyang buhay. May ilan ding naganap na aksidente sa magkakaiwalay na lugar, subalit pawang mga sugat lamang ang mga tinabo. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Wala dyan sa lalawigan ng Bataan. Punta naman tayo sa Kabisayaan. May 2 suspect daw sa pagnanakaw sa establishmento sa Tacloban nang naaresto. Mga baril at sabu nakumpiska ng kapulisan. Idedetalye ni Danny o ni RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. 2 magnanakaw na aresto ng kapulisan sa siyudad ng Tacloban na may dalang sabu at baril. Kinilala ng PNP mga suspect na sina alias Kael, 28 anyos, electrician, at alias Nilo, 36 anyos, construction worker, kapwa residente ng Purok 1, Barangay Pagsaluhan, Gingingo, Og City, Misamis Oriental. Nangyari insidente sa BSYS Enterprises sa Barangay Abukay, Tacloban City. Sa investigasyon ng PNP, dumulog sa himpilan ng PNP ang security guard ng naturang establishmento dahil may kakaibang ingay sa loob ng establishmento habang ito ay sarado na. Naglumis po ng kapulisan, ang 2 suspect ay nakitang nagtatago sa likod ng cashiers bus at may ninakaw ng mga paninda sa loob ng establishmento. Nang mahuli ang mga suspect, nakuhanan ito ng dalang kalibre 45 na baril at mga bala na sa kasalukuyan nasa kustodiya ito ng Tacloban City Police Office. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Puntahan natin ang Kamindanawan. Pangangalap na mga karagdagang impormasyon ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng Pomaril sa Sulu Election Officer. Ito yung tinambangan yung insidente last week. Nagpapatuloy daw yung pagkalap ng impormasyon. Detalye mula kay RH19, Jun Di Makutak, Jun. Magandang umaga, Pilipinas. Ongoing ang pangangalap ng mga karagdagang impormasyon ng Zamboanga Police Station 7 kaugnay sa naganap na pananambang sa election supervisor ng Sulu na naganap sa Zamboanga City. Sukatan si Sulu Provincial Election Supervisor Attorney Bidsfar Julie. Makaraang pagbabarili ng kanilang sasakyan malapit sa kanilang residence sa Zamboanga City alas 10 ng umaga kahapon. Sa ulat mula sa Zamboanga City Police Station 7, galing umano sa airport, tumuloy na sa kanilang inuwian sa Villa Santa Maria ang magkapatid habang nakapwesto naman ang gunmen sa malapit sa vicinity ng kanilang residence na madalian namang tumakas matapos magpaulan ng bala sakay ng motorsiklo. Nasa kritikal na kondisyon ang kapatid ni Attorney Julie na si Nasser Asiri na siyang nagmamaneho at kahapon nga ng hapon ay pumanaw na ito dahil sa tama nito sa ulo habang nasa ligtas ang kalagayan si Attorney Julie. Sa kanyang Facebook page, tinawag na duwag ni Attorney Julie ang mga nasa likod na insidenteng ito. Mariin namang kinukundina ni Attorney George Garcia ang insidente. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito yung nangyari nitong weekend, at isa nga yung naging target pero may mga nadamay dito sa nasabing operasyon. Kapag ang COMELEC tinanong mo,
kung itong mga ito ba may uugnay na bilang election-related, yun na yung sinasabi nila eh. Actually, election-related na yan. Sabi ni COMELEC Chairman George. Kaya alam, pag PNP ang tinanong mo, kahit yung allegedly na kaguluhan dyan sa Abra, sa report ni Romy Gonzales, hanggat hindi sumasampa yung formal election period sa buwan ng Enero this time around, hindi idinideklara ng PNP na election related ang mga insidente. Pero dapat ito ay masilip na. Lalo pat tama rin naman, naka-heighten alert din naman ng PNP mula noong nagsimbang gabi para sa mga Katoliko. Might as well sana makita yung mga yung mga ganitong insidente. Lalo, alam niyo ba na pagtapos ng ng Christmas period ngayong 2024, syempre by January yan, 2025. Didiretso tayo agad-agad sa Christmas, sa election period. Oo, panahon na ng halalan sa Enero. Ganyan kabisi yung ating law enforcement agencies sa pagpreparat, of course, sa pagbabantay. Hindi lamang yung exodus ng ating mga kababayang mga pawit, mga namamasyal. Yung tinututukan natin dahil agad-agad susunod yung panahon ng halalan pagsapit ng Enero. Mahigit sa 2 o 3.2 milyong pisong halaga ng illegal na droga naharang naman sa checkpoint sa Davao City. Ibabalita ni Jun Soter ng Action Radio Davao. Jun. Nasakuti ang 2 tulak ng iligal na droga matapos silang naharang sa checkpoint ng Task Force Davao at Davao City Police Office sa Barangay Lacson, Calinan District, Davao City, dakong alas 12 ng tanghali, Disyembre 22, 2024. Ang mga suspek na kilalang sina alias Ronnie, 38 anyos, nakatira sa Maramag, Bukidnon, at alias Jaem, 29 anyos, nakatira naman sa Balingas sa Misamis Oriental. Ayon sa report, habang sakay ang 2 suspek sa sasakyan na kailang nirintahan at pagsapit nila sa sabing checkpoint, nadiskubrihan ng kapulisan ang dala nilang droga. Nakuha sa posisyon mula sa mga suspek ang 5 jumbo size sa ininalang shabu na may bigat na 474.98 grams na may estimated street value na 3,229,864 pesos. Ikinagalak naman ni Colonel Rodrigo Marinas Jr., Commander ng Task Force Davao, ang TF Davao at ang DCPO sa kailang matagumpay na operasyon dahil sa ipinatupad na intensified security checks batay sa Davao City Ordinance 048-22 Series of 2022 na ang mandato sa kanila ay higpitan ang pagbabantay sa border control kung may mga major events. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Calinan Police Station ang 2 suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Nasabi si Boss Jun. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Minus kong Angel Palmones, makakasama niyo pa rin hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Oras 4:41 na sa tindahan ni Aling Nelia. Gising na, bago na magkape-kape na Pilipinas para doon sa mga maaga babiyahe, mga hahabol at mga susubok maging chance passenger. Aba, tanghali na 4:44 na ng umaga. Good morning sa lahat ng mga nasa terminal. Mga maagahong mga nagsigising at yung iba nga nagkampo pa nga ata sa mga terminal gaya sa dito sa EDSA, diyan sa PITX. Magandang umaga ko sa inyo. Kahit gaano kaaga yung impake ng ating mga kababayan, nadali pa rin talaga ng delay. Kausap natin kahapon si Police Brigadier General Andre Dizon, ayan, ng Bicol PNP. Ang sabi niya, simula kahapon malaki nang in-improve dahil bukas na yung yung Labo
Maharlika Highway. Diyan naman yan sa bahagi ng Camarines Norte. Yung Andaya Highway diyan sa Camsur ay dadaanan din ng mga ng mga motorista na. Pero buhos, talagang stop and go yung ipinatutupad. At least hindi na siya kagaya nitong mga nagdaang mga araw, particularly noong Friday at Sabado. Bumigay kasi yung yung ilalim ho ng kalsada. Sunod-sunod ho yung mga pag-ulan. Lalo pat pagtapos ho ng mga sunod-sunod na bagyo, yung shear line. Ngayon hong buwan ng Disyembre. Nagpaulan ho dyan sa Bicol region. Nakita niyo ho ba yung mga larawan ng itong gumuhong kalsada o nasirang bahagi ng kalsada? Highway ho yan eh. Kaso walang bakal yung ilalim. Anak ng teteng na yan. Diba imagine kung may mas malala pa na nangyari dyan sa nabanggit na lugar. Actually malala na nga ito dahil oras ang nawala sa ating mga kababayan na yan. Maraming salamat sa RHTV. Oras ang nawala sa ating mga kababayan. Abala para sa mga motorista, lalo pat yung mga kagaya ho natin, for example, na uwian lamang kapag nakalib, di ba, yung mga may formal na trabaho, ipon na ipon yung oras mo kapag naglilib ka Very limited ang oras mo. Di ba, kinain na ng biyahe dahil sa incompetence ng mga nagpagawa ng kalsadang yan. Di ba, sinong mag-iisip na eventually yung kapabayaan at korupsyon na ginagawa ng ilan na mga may timon yung mga may say doon sa kanilang mga proyekto. Oo, sino mag-aakala na eventually hahabulin tayo ng multo ng kahapon? Ayan na nga. Pero imagine kung mas naging malala pa yung pinsala niyan. Mabuti na lamang at walang buhay ang nalagay sa alanganin. Pero kung di ako nagkakamali, may mga bahagi yan, kabahayan. Kabahayan, oo. Buti na lang kamo, walang motorista ang dinagip ng lupa nung bumigay yung kalsada na yan. Pero ngayon, traffic at oras naman yung idinulot na abala sa atin mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas! Ang inaasahan ng atin mga pantalan, paliparan at maging dito sa mga land terminal kahapon Sunday yung pinaka-peak. In fact, yung PITX ay na-record na nga yung pinakamataas na bilang ng kanilang mga pasahero sa loob ng terminal in 24 hours. Ito'y 200 plus thousand, nahigitan na yung last year. Kaya lang, we expect na dahil dyan sa delay sa Bicol, kasi ang nangyari dyan, yung Andaya Highway, mga kaibigan, daanan yan ng mga bus at truck So yung mga nakikinig sa atin ng mga private motorists, yung mga may sariling chikot, doon na kayo dumaan sa may Daet area. Bukas na rin yung doon yung lugar para hindi na kayo magsabay-sabay dyan sa Andaya. Dahil kasama dyan sa mga na-delay nitong entering the weekend o last weekend, yung mga bus, kahit yung PITX na fully book, yung biyaheng Bicol, maging yung mga provincial bus na may terminal dito sa EDSA, nadamay. Paano yung mga bus nila hindi agad makabalik dito sa NCR at hindi agad makapagkarga ng mga pasahero? Thankfully, okay naman na ito at gaya nga na binamagit ko kanina, nag-improve na. Kung meron mang traffic dyan, mga 1-2 kilometros na lamang ito'y dahil sa stop and go traffic scheme na pinatutupad. 30 minutes na buhos. Oo, 30 minutes yung kabila, 30 minutes daw yung kabila. Yan ang binabagit ng PNP. Dahil dun sa nangyaring delay last week, we expect na yung inaasahan ng mga terminal, pantalan at paliparan na peak ng mga pasaherong bumabiyahe kahapon, hahabol pa at pa-extend ngayong araw. Oo, kasi para dun sa mga nagtatanong, may coding pa rin sa Metro Manila ngayong 23 ng Disyembre. Ang holiday kasi magsisimula sa 24. Ayun, yung special non-working day as declared by the Palace. Ang MMDA nagtanggal na ng coding sa Christmas Day, pero syempre kasama dyan yung 24th. Ngayon nung 23, may coding pa rin at we expect dahil doon sa delay last week, marami sa mga motorista, marami rin sa mga babiyahe, mga commuter, ngayong araw pa lamang kung hindi man ma-accommodate yung tamang termino, ngayon pa lamang aalis ng kanilang mga lugar. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayang mga maagang nakatutok sa atin mga radyo
Yung mga nakabukas ho ang kanilang mga AM vans, kanilang mga taxi, mga Grab, mga buwabiyahe ho ngayon within the NCR, within Mega Manila. At of course, napapakinggan din ho tayo nationwide via 18 relay station sa buong bansa. Napapanood din ho tayo sa cable channels sa atin hong Sky Cable Channel 129, Signal 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol Cat V System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Buhay na buhay din tayo syempre sa atin hong Facebook at YouTube live streaming. Harapin nyo lamang ho ang DZRH News sa ating Facebook page at DZRH News 4K live stream sa ating DZRH News Television YouTube channel. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aynos, Kong Angel Palmones. Kasama niyo pa rin ho hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parosa. Nasa na yan? Kuripot ang ninong ko sa aginaldong piso. Daging sumakit ang kanyang ulo. Sa aginaldong piso, naputput ang uso ko. 10 beses akong pinagmano. Ay, 2 tulog na lang. Yun ay kung hindi ka patulog kung gising ka na. Pag gumising ka ho ngayong umaga, may 2 tulog na lang at Pasko na. Para ho doon sa mga kababayan nating Katoliko Diba pang Christian denomination na naniniwala na 25 ay pinanganak si Kristo. At maging doon sa majority of us ang panahon na ito ay Thanksgiving period regardless of your religious affiliation. Ayan. Maraming kwalta pa sa bangko. Ayun, sana all may kwarta sa bangko. Uy, paalala natin sa ating mga kababayan na kung ikaw ay may formal na trabaho, not later than 25 o 24. Tama ba? 24 o 25. Dapat na-receive nyo na ho ang inyong mga Christmas, yung 13th month pay. Ayan. Huwag nyo susuntokin yung mga amo nyo kung wala kayong bonus kasi hindi ho yan required by the law. Pero ang required ho ng batas, dapat bago magpasko, natanggap na ho ng inyong mga bulsa at ATM kung di man yung 13th month pay. Pero yung mga inaanak hindi ho required bigyan ng aginaldo. Lalo pat hindi ata lahat ng ninong at ninang nakaluluwag-luwag Sabi ho ng Department of Agriculture, 5% raw ang itinaas minahal ng Noche Buena items hanggang last week. Pasensya na ho sa mga inaanak Ayun na, minalas ang ninong ko. Tinan ho natin kung ano hong mangyayari. Pero lakas din lakas din tawag dito, tumiming ng Bangko Sentral ng Pilipinas ba? Naglabas ng mga bagong bills, yung banknotes ba? Talagang itiniming sa bigay ng ampaw problema ho sa mga inaanak ho namin. Ito gaano kagaganda yung design ng mga yan. 20 lang ho yung yung bagong pwede naming maibigay sa inyo. Good morning ho sa inyo at maraming salamat ho sa mga tumututok. Kamamaya ho isa-isahin natin yung basahin. Sabi ni Arsenio Peralta, wag nang mag-extend ang barangay election para mapilitan ng mga non-performing na opisyal. Si Ray Guevara, garon din daw sa Daet may one-way din na kalsada sa Labo. Yun yung binabagit natin kanina. Bukas na ho yung Labo Maharlika Highway kahapon. Wala naman dyan sa may Pitogo, Quezon. Good morning daw, Merry Christmas. Si Ismael Borja nakatutok din sa atin. Siyempre, basahin din natin itong mga nakatutok sa Facebook. Si Willie Relador, nandito lang si Kawili kahapon Good morning daw. Nanonood sila sa Gapan City. Merry Christmas. Si Pamilya Umali, kina Bebe Umali, Resty Umali at Imelda. Mula yan kay Willie Relador. Good morning kay Ma'am Cecil Santos at sa ilan po hong mga nakatutok. At dito ho sa DZRH Magandang Umaga Pilipinas. Pasensya na ho sa mga naghahanap po kay Ninong. Kay Ninong Kong Angel Palmones. Mukhang alam nyo na ho magpapasko na kapag ako na ho yung nakikita nyo kapag Lunes. Mga nakatago na yung mga angkor ho natin. At medyo pag nyo na ho.
Ayun na, hinahanap si Ninong Angel. Medyo pagdamutan nyo na ho. At tayo ho magkakasama hanggang 6 ng umaga. Aray pa ho tayo mga balita at syempre mga pinakahuling impormasyon. Tatanggap din ho tayo ng report sa labas ng himpilan. Dito lamang ho sa Magandang Umaga, Pilipinas! 5 minutos bago mag alas 5. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas. Good morning Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho ang ulo ng ating mga balita. Sobrang pondo ng PhilHealth iimbestigahan ng Kamara. Suspensyon ng buwan ng kontribusyon itinutulak para sa susunod na taon. Approval at trust rating ng mga opisyal sa gobyerno bumaba sa latest survey ng Pulse Asia. Last minute shoppers dumagsa sa Divisoria at Baclaran 3 araw bago ang Pasko. Holiday Heart Syndrome kasama sa mga tinututukan ng Department of Health para sa Ligtas Christmas 2024. Publiko binalaan sa serye ng lindol sa Ilocos Sur. Mga residente pinag-iingat sa posibleng tsunami. Bagyong Romina patuloy na kumikilos palabas ng ating bansa. Signal number 1 nakataas pa rin sa Kalayaan Island Group. Yan ang pinakamalalaking balitang tinutukan ng DZRH News Center sa Magdamag. Sa ngalan ho ni Congressman Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama nyo si Edniel Parrosa. Bago sa ating mga balita, puntahan natin ang DOST Pag-asa. Alamin natin ang kalagayan ikinikilos nitong Bagyong Romina. Kasama ulit natin si Ma'am Rhea Torres. Ma'am Rhea, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sa latest po sa binabantayan natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ayon sa ating pagtaya ay as of 4 a.m. huli po itong namataan sa layang 165 kilometers kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. At nananatili pa rin po ito isang tropical depression na may taglay ng lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa ngayon po, lumiit yung radius nitong bagyo kaya wala na po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At nakikita po natin na patuloy po itong kikilos papalayo ng ating Philippine landmass. So mostly yung trough or extension po nito ay magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa may areas po ng Palawan. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng ating kapuluan ay patuloy pa rin nagpapaulan yung shear line pati na rin yung hanging amihan. Dito po sa Visayas, sa Bicol Region, gayon din sa Calabarzon at sa nalalabing bahagi po ng Mimaropa, asahan po natin yung maulan na panahon dulot po ng epekto ng shear line. So ingat po sa ating mga kababayan dyan, especially po yung mga bumabiyahe ngayon papauwi sa kanilang mga probinsya. At dito naman po sa Metro Manila, gayon din sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa Aurora, Bulacan at Nueva Ecija, asahan din po natin yung maulap na pawirin at may mga posibilidad din po na mga light to moderate na mga pagulan dulot po na epekto nitong hanging amihan. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay asahan po natin yung generally fair weather conditions except na lang po yung mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot po na mga isolated na thunderstorms or isolated na mga pag-ambon dulot po ng mga localized thunderstorms pati na rin po na epekto nitong hanging amihan. At sa mga planong pumalaot sa ating mga karagatan, meron po tayong gale warning na nakataas sa mga dagat baybayin po ng Northern Luzon, particularly dyan po sa may Batanes, sa Babuyan Islands, gayon din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So inaasahan po natin na maaaring umabot po ng 4.5 meters yung taas ng mga pag-alon, so delikado pong pumalaot. So ngayon, especially po sa ating mga kabayang mangingisda
as well as yung mga may mga maliliit na sakyang pandagat. At inaasahan po natin at the very least sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay unti-unti na po mag-i-improve yung weather conditions dito sa may area ng Palawan. Samantalang dito naman po sa may Quezon at Bicol region as well as sa Eastern Visayas, din sa may silangang bahagi po ng Northern Luzon and Central Luzon, magiging maulan pa rin po yung panahon, dulot pa rin ang epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line. So doble ingat po sa ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbaha, pati na rin yung pagguho ng lupa. Ma'am Rhea, Yes po. ngayong araw itong exit, actually po si Romina ay labas po talaga siya ng area of responsibility. so wala na. Oo. Opo, kahit nung nabuo po siya bilang isang bagyo, labas po talaga siya ng PAR. Ang problema is dahil part po kasi yung Kalayaan Islands ng ating area of parte po siya ng ating bansa. Teritoryo, oo. Binigyan po natin siya ng local name. At yun nga po, kumikilos po siya papalayo sa ngayon. Kaya wala na po siyang epekto or direktang epekto sa ating bansa. Importante, wala nang signal number 1, ano? Pero, yes po, tama po. narinig ko kanina, ma'am, binanggit mo na mag-i-improve yung weather condition in the next 2 days. So, we expect na sana hindi maulan ng Pasko natin. Medyo may pagka-bad news po sa ilang bahagi po ng Luzon dahil yung shear line po medyo may kalakasan. So, possible po ngayong Christmas, magiging maulan po especially around Quezon and Bicol region area. At possible din po sa mga karating na probinsya, sa Calabarzon, gayon din sa ilang bahagi po ng Central at Northern Luzon. So, monitoring din po tayo ng mga panahon natin sa mga susunod. Pero yung ating gale warning sa norte lang, kumbaga diyan sa Matnog, Sorsogon, wala naman, ano? Wala pa po, yes po. Tama po yung gale warning po natin more on northern and western seaboards po ng Northern Luzon. So, diyan po sa may Ilocos provinces, pati na rin po sa may Batanes, Babuyan Islands. Alright. Maraming salamat, Ma'am Rhea. Merry Christmas, oh. Yes po. Merry Christmas din po. Magandang umaga po. Si Miss Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Good news, papalayo na ho ng tuluyan ito hong Bagyong Romina. Inalis na ho yung signal number 1 sa Kalayaan Island Group. So, pwede na nating, sibakin yung signal number 1 sa atin hong mga balita. Pero ang bad news ay magiging maulan ho ang Pasko sa ilang probinsya o sa Pilipinas, lalo na dyan sa Quezon at rehiyon ng Bicol. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa ilan pang mga balita. Alas 5:08 na ho ng umaga. Gising na, bangon na, magkape-kape na Pilipinas. Kapwa bumaba ang approval at trust ratings sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia, mula sa 50% noong Setyembre ay bagyang bumaba sa 48% ng approval ratings ni PBBM sa huling quarter ng taon. Gayon din ang trust rating ng Pangulo na mula 50% naging 47% na. 12% naman ang ibinaba ng trust rating ni VP Sara na mula 61% noong Setyembre ay naging 49% na lamang, habang 10 puntos ang nabawas sa kanyang approval rating na mula sa dating 60% ay naging 50% na. Nakakuha naman ng 53% approval rating sina Senate President Chis Escudero na mas mababa ng 7% mula sa naunang survey, habang 51% naman ang trust rating o mas mababa rin pala ng 5%, habang si Speaker Martin Romualdez na nasa 44% ang nakuhang trust rating at approval rating ay ayun na sa latest ng Pulse Asia. Isinagawa ang face-to-face interview na nilahukan ng 2,400 na katao edad 18 anyos pataas na mayroong positive, negative, plus minus 2% margin of error at 95% confidence level. 14 na aspirante sa pagkasenador susunod na taon ang pasok sa top 12 winning margin basis ay sinagawang survey ng Pulse Asia. Unang-una sa listahan, si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo at dating Senate President Vicente Soto III, si Tito Soto, na nagtay sa una't ikalawang pwesto matapos na makakuha ng 62.2% at 59.2% na vote preference. Sunod naman si Senator Bongo na may 54.6%, Ben Tulfo na may 52.7%,
Senator Pia Cayetano na may 46.5% at dating Senador Manny Pacquiao na may 45%. Sinundan sila ni na dating Senador Ping Lacson, Willie Revillame, Senator Bong Revilla at Makati City Mayor Abby Binay. Pasok din sa listahan sina Senator Lito Lapid, Presidential Sister Senator Amy Marcos, Senator Ronald Bato de la Rosa at Las Piñas Congresswoman Camille Villar. Sinundan sila ni na dating Senador Francis Pangilinan, Gregorio Onasan, Bam Aquino, dating DILG Secretary Benar Abalos, Dr. Willie Ong at Senator Francis Tolentino. Nilahukan ang survey na ginawa noong November 26 hanggang December 3, 2,400 respondents at may margin of error na plus minus 2%. Umariba sa Tangere survey si senatorial aspirant Luis Chavit Singson. Sa pinakahuling datos, umakyat sa 26% ang nakuhang grado ni Singson ngayong buwan na ito ng Disyembre. Mas mataas ito ng 11.29% kumpara sa 14.71% na grado niya sa survey noong Nobyembre. Isinagawang survey mula December 11 to 13, 2,400 ding respondents, 23% sa mga tinanong ay mula Northern Luzon, 23% sa Mega Manila, 20% sa Southern Luzon at 20% sa Visayas at 23% sa Mindanao. Halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang nananatiling kontento sa performance ng kasundaluhan ng bansa. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey na isinagawa naman ng Octa Research Team, 78% ng mga Filipino ang masaya sa performance ng Philippine Army habang 2% naman ang hindi kontento. Nakakuha ng pinakamataas na rating ang Army na 84% sa Visayas habang sinundan nito the National Capital Region na may 77%. Nababasa sa survey na 77% ng mga Pinoy ang nagtitiwala pa ring Army ang katiwa-tiwala sa mga ahensya ng gobyerno. Above 2% ang duda sa kanilang katapatan. Ginawang 4th quarter survey ng Octa Research November 10 hanggang 16, 1,200 respondents sa buong bansa at may margin of error na plus minus 3%. Alas 5:13 na ho ng umaga, titigdan daw ng Kamara de Representantes kung maaring suspindihin ang pangongolekta ng premium ng kontribusyon kapag napatunayang maaring galawin dahil maraming nakatabing pondo ang PhilHealth. Yan ang sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang talumpati kung saan kanyang sinabi ang pagsasagawa ng investigasyon ng Kamara o hindi maaring pagsuspindi ng kinokolektang kontribusyon. Maaari umunong irekomenda ng Kamara ay bawasan ito o itaas sa benepisyong natatanggap ng mga miyembro. Iginiit ni Speaker Romualdez na ang isasagawang investigasyon ay bahagi naman ng oversight function din ng Kamara. Mananatili umunong mapagmatsyag ang House at iginiit ang pangangailangan ng transparency at accountability sa paggamit ng gobyerno ng pamahalaan. Kinilala rin ng leader ng Kamara ang investigasyon ng Quadcom at Committee on Good Government and Public Accountability. Pinuri ni Speaker Romualdez ang Quintacom. Quintacom kasi Quadcom plus 1. Quintacom na naglalayong tugunan ng mga issue ng hoarding at price manipulation. Ay narekomenda ni Speaker Romualdez sa pagbuo ng task force na hahabol sa mga hoarder at profiteer. Kinilala ng Speaker Romualdez ang kanyang kasamahan at mga kawani ng Kamara na magawa ang mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang trabaho at tungkulin. Waling tiniyak ni Health Secretary Ted Arbosa na tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth sa 2025. Sa kabila ito ng walang subsidiyang ibinigay sa ilalim ng panukalang pondo ng 2025 mula sa Kongreso. Pinabulaanan ni Arbosa ang kumakalat na impormasyon sa social media na namomroblema ang mga miyembro ng PhilHealth sa susunod na taon. Paliwanag ng kalihim, may nakalaang reserve at invested fund ng PhilHealth bukod pa sa kaka-approve lamang na operating budget na sapat umano para bayaran ng benefit packages ng mga ospital. Ito po, merong reserve at saka merong invested funds. Okay. So nung nakaraang linggo, kaka-approve lang ng board ng
corporate operating budget. 284 billion po ang operating budget ng PhilHealth. So hindi po magsasara ang PhilHealth. At pag kayo may PhilHealth, tuloy-tuloy ang serbisyo sa inyo ng PhilHealth. Babayaran yung inyong benefit packages sa ating mga ospital. Ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 5:15 ng umaga. Hello, Palmones! Magandang umaga, Pilipinas! Minus kong Angel Palmones, kasama niyo pa rin ho si Edniel Parrosa. Ang Land Transportation Office daw ay mahigpit dig binabantayan maging yung mga pasaway na motorista buwabiyahe sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Anong atraso nitong mga to? RH25 Grace Ansano. Miss Grace, magandang umaga. Magandang umaga, Edniel. Titiketan at pagmumutahin ang mga pasaway ng mga motorista na bumibiyahe sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Ito ang naging pahayag ng LTO dito nga sa Nueva Vizcaya. Paalala ni LTO Chief ng Nueva Vizcaya na si Provincial Director Marieta Flores, wala silang sasantuhin sa mga pasaway tulad ng mga magka-counterflow at hindi susunod sa traffic rules. Simula pa noong Lunes ay nagtalaga na ng mga tauhan ng LTO, law enforcers na siyang magbabantay lalo na nga sa bahagi ng Barangay Ariwong sa Jadi, Nueva Vizcaya at maging sa Santa Fe. Ang Nueva Vizcaya ang itinuturing na gateway papasok ng Cagayan Valley Region. Nakastanday din ang equipment ng DPWH sakaling kailanganin ito at ito ay 24 hours na tutulong. Matatandaang umabot ng 24 oras na di madaanan ang naturang lansangan sa Barangay Ariwong sa Jadi nang may aksidenteng tumagilid na kargadong truck na ito nga ay matinding inulan ng reklamo mula sa motorista. Bagay na ipinatawag naman ni Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito ang mga naturang ahensya upang plantsahin nga, lalo na nga papalapit na itong Pasko. Simula pa nung Sabado, bumagsana ang mga nag-uuwi ang bakasyonista para magdaos ng Christmas holiday sa bahagi nga ng Cagayan Valley Region. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace Sansano. Magandang umaga, Pilipinas! Tumatag pa ang posisyon na Senator Bongo, kilalang advocate sa health reform, bilang isa sa mga nangungunang kandidato para sa pagkasenador na pumasok sa pangatlo hanggang ika-4 na pwesto sa huling survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong November 26 hanggang 3 ng Disyembre. Ang awareness rating ni Senator Go ay tumaas sa 99% at ang voting preference ay sumipa sa 54.7%. Isang magandang improvement mula sa 40.3% noong Setyembre. Bukod dito, umangat din ang kanyang trust at performance ratings kumpara sa nakaraang quarter. Dahil dito todo pasasalamat ang senador sa mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta at pagtitiwala. Nilinaw naman Health Secretary Ted Herbosa sa DZRH na hindi mawawala ang no balance billing policy ng PhilHealth sa 2025. Yan ang kinumpirma ni Herbosa sa gitna ng mga umuugong na usapin online kasunod ng zero subsidy ng PhilHealth mula sa Kongreso sa susunod na taon. Ayon kay Herbosa, nabebenepisyuhan pa rin ito ang mga miyembro ng PhilHealth hanggat pasok sa kwalifikasyon para sa nasabing polisiya. Ang nadidinig kasi ng mga mawawala na yung tinatawag na no balance billing. Hindi po, ang serbisyong medikal at pangkalusugan, Department of Health po nagbibigay dyan. Yung 87 hospitals namin, plus yung mga LGU hospitals na pampubliko. Dyan po tayo makakakuha ng no balance billing. PhilHealth lang, kung ikaw ay indigent or kasama sa kategorya. Makonsensya naman kayo. Yan ang paalala ni Senator Christopher Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth hinggil sa kontrobersyal na 137.7 million pesos na panukalang 30th anniversary budget
para sa party ng ahensya. Giyit ng senador, dapat pairalin ng PhilHealth officials sa kanilang konsensya. Ilang pasyente rin kasing naghihingalo ang matutulungan mula sa nasabing pondo. Dapat umanong ipakita at ipadama ng state insurer ang malasakit sa taong bayan at unahin ng kapakanan ng publiko. Hindi lamang ang kanilang pansariling interes. Una namang nilinaw ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na proposal lamang ito at hindi inaprubahan ng PhilHealth Board. Punto ni Go, kung hindi pa naging kontrobersyal ang PhilHealth, relax lang ang ahensya at nagplano pa ngang mag-party. Inilutang na Senadora Amy Marcos ang mga malisyosong sabi-sabi na fundraising ang panukalan 2025 national budget para umano sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa kapiyan sa Senado, sinabi ng atin ng Presidente Bongbong Marcos na siya'y kinakabahan sa sinasabing 1 trilyong piso na tangkang likumin sa pambansang budget para sa impeachment ng Vice Presidente. Ito'y kahit wala umanong matibay na basihan ang usap-usapan ng mga marites. Ngayon 3 na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Idiniin ni Senadora Marcos na masama pa para sa ekonomiya ang nangyayari ngayong away sa politika dahil kabado naman ang mga mamumuhunan o investor na sumugal sa Pilipinas. Marami umanong problema ang dapat tutukan ng mga mababatas gaya ng matataas na presyo ng bilihin. Kabilang ang bigas, yung mga sinto-sintong kuryente at pagpapalakas sa defense posture ng bansa. Naniniwala si Senadora Marcos na mayroon pang himala at patuloy raw niyang ipagdarasal na humupat maayos ang salpukan ng 2 pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Una lang sinabi sa DZRH ng Presidential Sister na kumpiyansa siya, hindi uusad sa Senado ang isinulong na impeachment laban sa matalik niyang kaibigang si VP Sara. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yun? Patdadagdagan pa natin? Ang tinig ni Senator Amy Marcos. Samantala, pinagtanggol ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglalaan ng Senado at Kamara ng pondo para mabigyan ng ayuda sa susunod na taon ng mga mahihirap at mga pamilyang kapos ang kinikita. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag sa isang talumpati bago nag-adjourn ang sesyon ng Kongreso para sa Christmas break. Sinabi ng leader ng Kamara na maraming pamilyang Pilipino ang nangangailangan ng tulong bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang daigdigang hindi pagkakasundo at mga nagdaang kalamidad, kaya iginit ng Kamara pangangailangan na magkaroon ng pondo para sa ayuda. Iginit din ng leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na hindi lamang paggawa ng batas ng kanilang trabaho, kundi maging ang pagtiyak na ang batas na ginawa ay makapagbibigay ng pag-asa at dignidad sa bawat pamilyang Pilipino. Ipinunto ni Speaker Romualdez na ang budget na inasahang lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong ito ay tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng 2025 national budget, sinabi ng Speaker na matutulungan ang mga nangangailangan ng tulong na papasa sa mga kwalifikasyon na itinatakda ng programa. Ayon kay Speaker Romualdez, ang agenda ng mababang kapulungan ngayong taon ay ang mapaunlad ang ekonomiya. Binigyang din na senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc na pinapatay ang Pilipinas ng mga gumawa't dumepensa sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Mali na umanong labag sa saligang batas ang proposed national budget kung saan tinapyasan ng 12 billion pesos ang Department of Education na dapat ay pinakamataas ang alokasyon. Sinabi ni Attorney Bondoc na mahalagang edukasyon upang iprioridad ng Kongreso, lalo't nakasangkalan dito ang pagkatuto ng milyong-milyong estudyante. Mismong si Education Secretary Sani Angara ang nagsabing bagamat mas mataas ang 2025 budget ng DepEd kumpara ngayong taon, tapos pa rin ito upang makapag-hire ng mga bagong guro at magpatupad ng salary adjustment sa ilalim ng Salary Standardization Law. Tinimok ni Attorney Bondoc ang mga Pilipinong tandaan ang pangalan ng mga protektor ng budget, lalo sa paparating na 2025 midterm elections. Manindigan ng abogado na hindi dapat makalusot ang pambansang budget
na kailangan pa umunong busisiin upang maibalik ang mahalagang probisyon. At masibak naman ang mga isiningit na mga mambabatas. Naging Assistant Vice President for Entertainment si Attorney Bomdoc ng PAGCOR noong 2016, Vice President for Corporate Social Responsibility Group noong 2017 at naging miyembro ng Board of Directors noong 2021. Higit 1 milyong pisong halaga naman ng shabu nasamsam sa isang lalaki sa Bulacan. Balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Edel, may higit sa 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam ng District Drug Enforcement Unit ng Northern Police District sa ikinasag na bypass operation alas 3 sa bating araw. Ay dito kay NPD Director Police Colonel Josephine Uligan, nagbunga ng tagumpay sa sinagawang operasyon ang pukpukan trabaho ng kanyang mga tauhan para masawata ang mga nag-illegal na aktibidad. Nasa 150 gramo ng shabu na nagkahalaga ng 1,020,000 pesos ang nasamsam dito kay alias Kuya. Habang sakay ito ng itim na Yamaha Aerox na motorcycle sa Santa Monica, Haguria, Bulacan. Naharap kayo sa kasong paglabag sa Section 1 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang suspect na patuloy pa rin ang isasagawang follow-up operation sa ilan pang kasamahan nito. RH23 and Windu kinagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Edwin Duque. Alas 5:31 na ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good news para ho sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo at talapihitan ay inalis na ho yung signal number 1 dyan sa Calayan Island Group dahil papalabas na o papalayo na ng papalayo ito hong bagyong Romina mula dyan sa Pag-asa Island, bagamat mayroon pa rin ho mga pagulan, of course dala ng trap o yung extension nitong bagyo. Pero ang bad news naman, sabi ng DOST Pag-asa kanina sa atin hong panayam, ay magiging maulan ng Christmas, magiging maulan ng Pasko, lalo na sa Quezon at Bicol region dahil sa epekto ng shear line. Ang sinasabi ho ng Weather Bureau ay maaari hong makaranas sila ng malakas pa hong pag-ulan hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ayos kong Angel Palmones, kasama niyo rin po hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Nagpahayag ang National Press Club ng buong suporta sa panawagan ni AXIS Party List at House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo na humihikayat sa Senado na maghain ng panukalang huwag nang isama ang media sa mga testigo sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga bilang bahagi ng inventory team. Sa isang pahayag, sinabi ni NPC President Leonel Abasola na napapanahon ng maamyendahan ng naturang batas dahil sa panganib na hatid dito sa mga media personnel. Bukod pa umano dito ang dalang hassle nito sa kanila dahil sa pagdalo sa mga hearing. Sinabi pa ng NPC Press Rep na tinalakay na ng NPC at iba pang stakeholders ang naturang issue sa isang consultative meeting sa Presidential Task Force on Media Security. Sa kanyang panig, nagpasalamat naman si Kong Erwin Tulfo sa NPC dahil sa kanilang suporta. Matatandaang bagamat aprobado na ng Kamara ang pag-amyenda sa Section 21 ng Republic Act 9165, wala pa namang naihahaing ganitong panukala sa bahagi ng Senado. Alas 5:41 ng umaga, pinakikilos na ng Kongreso ang mga ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Department of Trade and Industry, na agad aksyonan at bigyan ng proteksyon ng mahigit sa 300,000 manggagawang nanganganib na mawalan ng trabaho kung patuloy na malulugi ang mga lokal na manufacturer sa bansa dahil sa pagsulpot ng mga online selling. Sa ikalawang pagdinig ng Committee on Trade and Industry ng Kongreso sa pumuno ni Congressman Ferhenel Biron patungkol sa House Resolution number 1912 na inihain ni CIS Party List Representative Erwin Tulfo patungkol sa umanay unfair na bentahan ng mga produkto mula sa ibang bansa gamit ang mga online platforms gaya ng Lazada at Shopee. Pinatikos ng mambabatas ang tila kawalan ng aksyon ng DTI para bigyan ng proteksyon ng mga lokal na manufacturer at higit 300,000 kawani nito. Sumbong ng local manufacturers, nalulugi ang kanilang kumpanya dahil sa
Nagkalat na mga bentahan ng mga produkto na galing sa China na walang kaukulang mga papeles o hindi dumaan sa regulasyon na pamahalaan gamit ang online platforms. Kung hindi ito masasawata, aminado ang manufacturers na posible silang magsara at mawalan ng hanap buhay kung sa damay ang higit sa 300,000 mga kawani. 5:42 ng umaga. Nanindigan Senator Amy Marcos na dapat nang iakyat sa korte ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kaalyado. Ito'y matapos irekomenda ng House Quad Committee na kasuhan ng Crimes Against Humanity ang dating presidente kasama sina Senador Bongo at Pato de la Rosa, mali ang mga dating opisyal ng PNP dahil sa mga extrajudicial killings ng nakalipas na administrasyon. Sa kapihan sa Senado ay diniin ng atin ng Pangulo o atin ni Presidente Bongbong Marcos na hindi maaring humatol at magsintensya ang Kongreso sa isang tao, gaano man karami ang isasagawa niyang pagdinig. Hinikayat niya ang mga kapwa mambabatas sa Kamara na bitbitin ang mga hawak nilang ebidensya sa korte sa lalong madaling panahon upang makapagpalabas na ng desisyon o sa kaso. Ipiniliwanag ng senadora na hindi siya sumisipot sa pag-imbestiga ng Senado sa Duterte drug war dahil sa hindi nito klarong layunin. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan pang suriin ng Department of Justice ang rekomendasyon ng Quadcom upang kasuhan si former President Digong at kanyang mga kaalyado. Bagamat nanindigang hindi hihingi ng dispensa sa war on drugs, sinabi ng dating Pangulong Duterte na akuin niya ang buong responsibilidad. Ako, noon pa, sinasabi ko na talaga, dalhin na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon. Pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas, dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh. Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Ang tinig ni Senator Amy Marcos. Ilalabas na ngayong araw ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa sirkulasyon ng publiko ang mga bagong polymer banknotes sa may denominasyong 500 piso, 100 piso at 50 pesos. Ayon sa BSP, nasa 70 hanggang 90 milyong piraso ng bawat denominasyon ang kanilang ilalabas at magiging available ang mga unang Philippine Polymer Series ng 500, 150 pesos sa Greater Manila area. Sa mga nais makakuha nito, maaaring mag-withdraw ng over-the-counter o magpapalit sa mga bangko. Samantala, nilinaw naman ng BSP na hindi kailangang magpanik sa pagpapalit ng polymer banknotes dahil wala pang planong i-phase out ang mga lumang perang papel na gawa sa abaka fiber. Alas 5:45 na ng umaga, gising na, bangon na, magkape-kape na. Magbabalik ang balitaan sa Magandang Umaga Pilipinas sa ilang saglit. Makalipas ang ilang paalala. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama niyo pa rin inyong lingkod si Edniel Parrosa. Kahapon sabi ho ng grupong Pamalakaya, mag-ano na lang tayo, mag-isda na lang tayo. Di mo naman syempre mapipilit yung mga Pinoy, lalo pat very festive at mahalaga yung Pasko, Christmas season. Bakit niya sinabi yun? Natanong kasi natin ang presyo ng isda. Kung ang baboy, karning baboy at manok ay sumisipa ang presyo, ang isda raw relatively nagmumura pa ngayong holidays. Pero dyan sa pinuntahan na Giselle Ricafort, tumataas din pala yung presyo ng isda dyan sa Pasay City Public Market. Puntahan natin ang Dalagang Bukid. Giselle Ricafort, RH15. Giselle, magandang umaga.
Edniel, good morning, pero hindi good morning doon sa mga kababayan natin na naka-budget sa pamilya dahil inaasahang magmamahal pa raw ng 50 ang kada kilo ng isda dito sa Pasay City Public Market habang papalapit ang Kapaskuhan. Ayon sa mga retailer, halos araw-araw daw palang tumataas ang presyo ng isda pagpatak ng Disyembre o ng kasalukuyang buwan. Balik ngayon sa 260 pesos ang kada kilo ng galunggong dito sa pamilyan mula sa 220 pesos kada kilo, habang yung dalagang bukid naman 340 pesos na ang kada kilo mula sa dating 300. Ang bangus nagmahal sa 200 ang kada kilo mula sa 190 pesos. 150 naman ang tilapia mula sa 140 pesos kada kilo, habang ang sapsap 300 ang kada kilo ngayon mula sa 250 pesos kada kilo noon. Mabibili naman sa 340 ang kada kilo ng salay-salay dito sa pamilihan, 200 ang iwas kada kilo, 240 yung tambakol, 350 pesos ang hasa-hasa, habang 400 naman ang talakito kada kilo. Tumaas din sa 340 pesos ang kada kilo ng yellow pin, 120 pesos na yung dilis, 380 pesos ang kada kilo ng pampano, 450 pesos ang maya-maya at asuhos, habang 300 naman ang kada kilo ngayon ng espada. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minutos na lamang bago mag-alas 6 ng umaga, pinangunahan ng senatorial aspirant Luis Manong Chavit Singson ang pagbibigay ng financial assistance sa ilalim ng tulong pangkabuhayan o panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o yung TUPAD sa bahagi ng San Pedro, Laguna. Sa ilalim ng programa, higit 3,000 mga residente ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan. Ay silbi naman itong awareness initiative para kay Manong Chavit upang malaman ang sitwasyon ng mamamayan na nawala ng trabaho, ang underemployed at seasonal workers. Kaugnay nito, ibinahagi rin ni Manong Chavit ang kanyang mga inisyatiba. Natutulong rin sa mga kababayan para mapabuti ang buhay. Dahil na lamang ng pagsulong sa pagkakaroon ng VBank, isang digital bank para sa mas mabilis hanapang mahagi ng government assistance sa mga nangangailangan at mabawasan o masawata ang bureaucratic red tape. Tiwala si Manong Chavit na padadaliin ng VBank ang serbisyong ipaabot ng gobyerno at masisigurong walang mangyayaring korupsyon. Namumuro naman ang ika-4 na sunod, talinggong taas presyo sa produktong petrolyo bukas bisperas ng Pasko. Actually, 5th straight week kung gasolina, pero 4th straight sa pangkalahatan. Sa abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 35 centimos hanggang 70 centimos ang kada litro ng gasolina bukas. Inasahan namang maglalaro sa 1.10 hanggang 1.40 ang taas presyo sa kada litro ng diesel, up to 20 centimos hanggang piso ang imamahal ng kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga tinuturong dahilan ng namalakas sa dolyar kontra sa piso at pagbagsak ng supply ng petrolyo sa Amerika. Sa isang matapang na pahayag sa kapihan sa Senado, tinutulan ng Senadora Amy Marcos sa panukalang pambansang budget sa 2025 na tinawag niyang very bad budget. Giit niya, mas mainam pang pagbutihin ang nilalaman ng budget kaysa ipilit ang maipasa ito. Ayon kay Senator Marcos, hindi na kailangang umabot pa sa reenacted budget dahil may ilang araw pa tayo. Mas mabuting magtiis ang Pinoy kaysa aprubahan ang budget na ito. Wala namang bakasyon ang may hirap, sabi ng presidential sister. Binigyan din ng senadora na ang pondo mula sa gobyerno ay magagamit sana ng PhilHealth pang dialysis ng mahigit sa 60,000 na pasyente ng National Kidney and Transplant Institute. Kasama rin ang Department of Education sa pinagdamutan daw ng pondo para sa 2025. Hindi rin nakaligtas ang Department of Agriculture sa malapit na pagbawas sa budget. Umabot sa 22.36 billion pesos ang ibinawas, kabilang na ang higit sa 9 billion pesos mula sa National Rice Program ng ahensya. Si Gary Valenciano ay tinuloy daw ang concert kahit kalalabas pa lamang ng ospital. Chika, ni Tito Gorgie Rula. Tito Gorgie.
Nairaos ni Gary Valenciano ang kanyang concert na Gary V Pure Energy One More Time na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. Muntikan nang hindi ito natuloy ang naturang concert dahil inatake ito ng severe dehydration dala ng karamdaman nitong diabetes. 2 gabi ng ang naturang concert na kung saan ang first night ito noong nakaraang Biyernes ay hindi niya natapos gawa ng pag-atake ng severe dehydration sa kanya. Madali siyang naubusan ng liquid sa bibig na naging dahilan kaya hindi siya nakakanta ng maayos. Halos 1 oras lang ang concert niya noong Biyernes at humingi siya ng paumanhin sa mga manonood na hindi niya ito matatapos dahil hinang-hina na siya at pagod na raw siya. Kaya kaagad siyang isinugod sa hospital at kahapon ng umaga lamang ito nakalabas. Ang buong akala ng lahat ay hindi na matutuloy ang second night ng naturang concert pero nag-announce sila kahapon ng umaga na tuloy ang naturang concert ni Gary Valenciano. At inamin ni Mr. Pure Energy na nahirapan pa rin siya at binago nila ang repertoire na bawasan ng matinding sayaw itong kanyang mga ginawa. At nagawa naman niya at inabot ng halos 3 oras ang concert at nagpapasalamat siya sa Panginoon na ang siyang nagbigay ng lakas sa kanya at natapos niya ang naturang concert na ikinatuwa ng mga manonood. Narito pa ang ilang bahagi ng pahayag ni Gary Valenciano. And for as long as this heart beats, that's what I'll be doing. I've given you my all tonight, as I've consistently tried to do so in every performance I've given you in the past 40 years. All meant to move you right here. And this is how I wish I'd be remembered. I know it's parang drama, no? That look, you know, the final page of a chapter is being written right here. But it's not the final page of the book. And me, I'm gonna walk into that great empty horizon with its challenges and victories. And with each step taken, it will be with energy. Yan ang pahayag ni Gary Valenciano. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ho ang kabuuan ng Magandang Umaga Pilipinas ngayong 23 ng Disyembre taong 2024. Minus kong Angel Palmones sa ngalan ho ng DZRH News Center. Ito po si Edniel Parrosa. Susunod na, programang 2x2 with Jerry Bahat, Anthony Taberna. Oras 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ang balang Anthony